yes, he is already considered a fugitive from justice. Si Atong po ay bumibiyahe nang hindi kumukulang ng 20 ang bodyguard lagi. Sumay po yan sa marahas na pagharap sa mga otoridad. Sumay po yan sa marahas na paraan para solusyonan ang kanyang mga problema. So we consider him armed and dangerous. Most wanted fugitive from justice na kung ituring si Charlie Atong Ang. Pero may balak kayang sumuko ang umano'y utak sa pagkawala ng mga sabungero. Armed and dangerous din daw ang bilyonaryo. Isang malaking hamon sa manhunt operations para rito. Sa flood control fiasco, may mga bago ng state witness ang gobyerno pero may mga tangkarin raw suhulan ang mga nag-iimbestiga sa iskandalo. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Ako naman, si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. 10 milyong pisong bounty ipinataw kay Charlie Atong Ang. Firearms license ng bilyonaryo gaming boss, revoke na rin. Exclusive halos 1 bilyong pisong bridge project sa Ilocos Sur, 50% completed na ayon sa DPWH website. Pero aktual na proyekto, poste-poste lang. Pasok sa WPP, Roberto Bernardo, Henry Alcantara, Gerard Opulencia at Sally Santos, state witnesses na sa flood control scandal. Executive Secretary Ralph Recto kinasuhan na naman dahil sa PhilHealth Fund Transfer. Dating PhilHealth CEO Emmanuel Ledesma damay sa reklamo. Mga posibleng paglabag ng Solar Philippines ni Leandro Leviste pinag-aaralan na ng Ombudsman. Kongresista nag-e-enjoy daw sa kontrobersya. At kausap ni Leonardo DiCaprio sa viral Golden Globes clip, ni-reveal na sino kaya. May patong na sa ulo si Charlie Atong Ang umano'y mastermind sa missing Sabongeros case. Ang halaga 10 milyong piso. Yan ang agenda report ni Hannah T. Number 1 most wanted personality na si bilyonaryo gaming boss Charlie Atong Ang. Sa mas pinaigting na paghahanap sa kanya, maglalaan na raw ng 10 milyong pisong reward para sa sino mang may impormasyon sa kinaroroonan ni Ang ayon sa DILG. Yan ay matapos maglabas ng mga non-bailable warrant of arrest ang isang regional trial court sa Santa Cruz, Laguna, kaugnay ng kaso ng mga nawawalang sabungero. Bahagi raw ito ng added pressure para sumuko si Ang. Batay sa government monitoring, nasa loob pa rin ng Pilipinas si Ang at nakatutok ang operasyon ng mga otoridad sa Luzon. Ilang oras daw bago ilabas sa mga warrant, nakikita pa raw si Ang na nakikipagpulong at lumalagda ng mga dokumento kasama ang kanyang abogado. Palatandaang hindi pa ito nakakaalis ng bansa sa ngayon. Bukod pa rito, nirevoke na rin ang lisensya ng mga baril ni Ang para mas mapabilis umano ang isinasagawang manhunt operation. Base sa police records, 6 na baril ang registered firearms niya at inatasan na ang CIDG para siguruhing maisusuko ang mga baril sa mga otoridad. Si Atong po ay bumibiyahe nang hindi kumukulang ng 20 ang bodyguard lagi. Sumay po yan sa marahas na pagharap sa mga otoridad. Sumay po yan sa marahas na paraan para solusyonan ang kanyang mga problema. So we consider him armed and dangerous. Ipinag-utos naman ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang mahigpit na koordinasyon sa Bureau of Immigration para pigilan ang anumang posibleng paglabas ng bansa ni Ang.
Mahigpit na binabantayan ng PNP ang mga airport at seaport sa buong bansa, kasabay ng pag-deploy ng dedicated tracker teams at intelligence units bilang bahagi ng patuloy na manhunt. Nauna nang naglabas ng mga expose ang Bilyonaryo News Channel tungkol sa di umano'y pagdukot at pagpatay sa mga sabungerong pinaghihinalaang sangkot sa game fixing. Sa kasalukuyan, si Atong Ang ay kasama sa 18 akusado sa kaso. 17 na ang nasa kustodiya ng pulis, kabilang ang mga dating security at empleyado ni Ang sa kanyang mga sabungan. Nahaharap si Ang sa 15 counts of kidnapping and serious illegal detention at 4 counts of kidnapping with homicide. Ayon sa mga whistleblower, iniuugnay si Ang sa umano'y command responsibility sa mga krimeng ito. Tinangkang isilbi ng mga otoridad ang mga warrant sa mga property ni Ang sa Mandaluyong, Pasig, Lipas City, Batangas, pero hindi na siya natagpuan doon. Humiling na ng panahon ng kampo ni Ang para pag-aralan ang kaso, pero giit ng mga otoridad, tuloy-tuloy ang manhunt at handa sila sa anumang posibleng senaryo sakaling manlaban si Ang sa pag-aresto. Para sa agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel. Pinasusuko na ng Justice Department si Charlie Atong Ang na itinuturing na ngayon bilang fugitive from justice. Narito ang agenda report ni Elijah Bonzo. Yes, he is already considered a fugitive from justice. Pugante o fugitive ng ituring ng pamahalaan ang bilyonaryo gambling boss na si Charlie Atong Ang na wanted dahil sa mga kinakaharap nitong missing sabungeros cases. Kung talagang naniniwala siya na wala siyang kasalanan, ang pinakamagandang pruweba niyan ay ang pagsuko at ang pinakamagandang lugar para ipahayag mo ang iyong mga ebidensya na nagpapatunay na wala kang kasalanan ay sa husgado. Ayon sa Department of Justice, sa impormasyong hawak nila sa kasalukuyan, hindi pa nakaaalis ng bansa si Ang. An ILBO has been previously issued to deter possible exit from the country, no? Tapos the Bureau of Immigration has confirmed as of this press conference po that no records or no information would show that Atong Ang has exited the country. Dagdag ni Secretary Vida, matapos mailabas ang arrest warrant, responsibilidad ng prosekusyon ng DOJ na makapaglabas ng issuance of a whole departure order mula sa korte para masigurong malilitis ang lahat ng akusado. Paliwanag ng ahensya, bibigyan ng 10 araw ang law enforcement agencies na mahuli at mailagay sa kustodiya ng pamahalaan si Ang. Makalipas ang 10 araw at hindi nila mahuli, di makita at di matuntun kung nasaan yung taong hinahanap nila, ang gagawin ng husgado, mag-i-issue ng bench warrant of arrest. So ito wala na tong period na 10 days, it can be at any time. In the meantime, ano mangyayari doon sa kaso as far as doon sa akusadong na-issuehan ng bench warrant? Ang kaso po ay ina-archive as far as that accused is concerned. Bukod kay Ang, may ilan din itong co-accused sa mga kasong kanyang kinakaharap. Ayon sa DOJ, magsisimula at magpapatuloy ang pagdinig sa mga co-accused ni Ang kahit hindi pa ito nahuhuli. Parte ito ng karapatan ng mga akusado na madinig sa lalong madaling panahon. Sa batas nakalagay dyan na lahat ng ating kapulisan, law enforcement agencies ay inaatasan na siya ay hulihin sa anumang oras ng gabi o araw na siya makita at maaaring gumamit ng karampatang dahas kung kailangan, no, or force kung halimbawang meron pong paglaban. Sa programang agenda ng Billionaire News Channel, sinabi ng abogado ni Ang na balak nitong magsumite ng motion to quash the arrest warrant dahil constitutionally infirmed daw ang dokumento. Sagot ng DOJ, bukas at malaya ang kampo ni Ang na magsumite ng naturang motion. Samantala, sa lalong madaling panahon, asahan din daw na mailalabas na ang resolusyon para sa motion for reconsideration na isinumite ng mga pamilya ng missing sabungeros kung saan ipinadadagdag sa respondents ang ilang mga individual kagaya ng aktres na si Gretchen Barreto. Para sa agenda, Elijah Bonzo, Billionaire News Channel. Dahil fugitive from justice na si Atong Ang, 24/7 na ang manhunt operation laban sa kanya. Ang detalye sa agenda report ni Ryan Reloban ng Abante.
Aminado ang NBI na malaking hamon sa kanila ang dami ng tauhan, pera, resources ni Charlie Atong Ang. Pero hindi raw titigil ang NBI sa paghahanap sa bilyonaryo gaming boss na may arrest warrant na kaugnay sa missing Sabongero case. We have no information to the effect na wala na siya rito. Precisely, meron tayong manhunt operations ongoing 24/7. Mas pinaigting at pinalawak na ng NBI ang koordinasyon sa mga regional office at counterpart agency para mas mabilis na matunton ang kinaroroonan ni Ang. Ayon sa NBI, si Ang na lamang ang natitirang personalidad na may warrant na hindi pa naaaresto o voluntaryong sumusuko. Wala tayong recent any pillars coming from the group or from Mr. Atman himself. But definitely, if it would be much appreciated kung advice na rin siguro sumurrender na lang siya para na rin gumulong na mas mabilis ang sasambing. Batay sa impormasyong nakukuha ng NBI mula sa mga mapagkakatiwalaang source, nasa bansa pa rin si Ang. Mas lalo raw hinigpitan ng mga otoridad ang pagbabantay sa mga pantalan at paliparan para hindi makalabas ng Pilipinas. Para sa Agenda, Ryan Reloban, Abante. Isa ang DPWH Regional Director ng Ilocos na si Ronel Tan sa mga nasibak dahil sa flood control scandal. Kaya naman sinilip ng Bilyonaryo News Channel ang isang proyekto sa Ilocos Sur na naiuugnay kay Tan. Ang aming natuklasan sa exclusive agenda report ni Dobby de Guzman. 2 oras ang biyahe mula Abra patungong Vigan, Ilocos Sur. Kaya ang mga nagmamadali may naisip na diskarte. Pagdating sa bayan ng San Quintin, sasakay sa balsa kasama ang motorsiklo. Ang bilis ganito eh. Sabi ko, wala naman akong hawakan kaya natatakot ako. Tulay sa pagitan ng Abra River ang naisip na solusyon para mapabilis ang biyahe. Pagdudugtungin nito ang Barangay San Mariano sa bayan ng Bantay, Ilocos Sur at bayan ng San Quintin, Abra. Kaya mula sa Bangged na siyang kabisera ng Abra, magiging 1 oras na lang ang biyahe dahil hindi na kailangang dumaan pa sa Narvacan, Ilocos Sur. March 3, 2023, isinagawa ang groundbreaking ceremony. Pinangunahan nito ni Senator Amy Marcos at Ilocos Sur Governor Jerry Singson. Saksi rin si Engineer Ronel Tan na siyang direktor ng DPWH Region 1 noon, pero kamakailan lamang ay sinibak ni Secretary Vince Dizon. Ang tulay ay may habang 350.9 meters, 94.5 million pesos ang pondong laan para rito. Sa pagsisiyasat ng Bilyonaryo News Channel, ang Notice of Award na pinirmahan ni Engineer Tan na asawa ni Quezon Governor Helen Tan ay nai-award sa APB Construction na pag-aari ni Armando P. Baldonado Sr. noong February 10. Base naman sa Contract of Agreement na nilagdaan noong February 20, 2025, dapat ay matatapos na ito sa loob ng 212 days. Sa Transparency Portal ng DPWH, nakalagay na ang proyekto ay 50.6% complete na. Pero nang puntahan namin ang proyekto, tanging mga di tapos na poste ang makikita. Pinuntahan din namin ang tanggapan ng APB sa North Santo Tomas Road sa Baguio City para mahingan ng komento tungkol dito, pero ito ay sarado. Sinisikap pa ng BNC na makuha ang pahayag ng DPWH tungkol sa issue. Ang 5 pang proyekto na karugtong ng itatayong tulay ay nai-award din sa APB Construction. Nagkakahalaga ito ng higit 550 million pesos. Para sa Agenda, Dobby de Guzman, Bilyonaryo News Channel, Ilocos Sur. May nagsampa na naman ng reklamo laban kina Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth President Emmanuel Ledesma kaugnay sa 60 billion peso PhilHealth Fund transfer issue. Hindi naman nababahala ang dating finance chief dito. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Isang panibagong reklamo ang inihain sa Office of the Ombudsman laban kina Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth CEO at President Emmanuel Ledesma Jr.
Kaugnay ito sa umano'y iligal na paglipat ng 60 billion pesos na PhilHealth Reserve Funds sa National Treasury. Bahagi ito ng 89.9 billion pesos na pondo ng PhilHealth na hindi nagamit. Nagtungo ang ilan sa mga complainant sa tanggapan ng Ombudsman ngayong araw. Bitbit ang kopya ng kanilang reklamo. Hiling nila sa Ombudsman, magsagawa sana ng preliminary investigation laban sa dalawang opisyal at alamin ang mga posibleng criminal, civil at administrative liability na maaaring ipataw sa kanila. Ani Attorney Rodel Tato na isa sa mga complainant, posibleng humarap sa graft, plunder, technical malversation at gross negligence violations sina Recto at Ledesma. If natuloy pa ang pag-transfer ng 29 billion pesos, I think dito kawawa ang mamamayan. No? We know that the reserve funds for PhilHealth are for investment, for higher earning investment for PhilHealth, or for maximization of the benefits of PhilHealth members, or reduction of contributions from the members of PhilHealth. And I think most of you are members of PhilHealth here. And ang kasamahan ko dito ay mga doktor, and sila mismo ay base sa kanilang practice, and also makikita nila kung sino ang naghihirap dito ang mamamayan. No? So in relation to the universal health care and for the proper utilization of public funds, thus we have filed this instant case. Dagdag ni Taton, nararapat lang na panagutin sina Recto at Ledesma sa ginawa nitong pagbalik ng pondo sa National Treasury na itinuring na ngang iligal ng Korte Suprema. Nakasaad din sa mismong reklamo na nagkusa at sinadya ni Recto at Ledesma ang paglipat ng pondo sa National Treasury para pondohan ang unprogrammed appropriations sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act o GAA. Pinababalik na ng SC ang 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth matapos ideklarang void ang Special Provision 1D ng 2024 GAA at ang Department of Finance Circular 003-2024. Sa ilalim ng Special Provision 1D, nangyari ang pagbalik ng sobrang reserve funds ng PhilHealth na idinagdag sa unprogrammed appropriations ng 2024 GAA. Agad naman nagsalita si Recto tungkol sa isinampang reklamo. Anya, nirerespeto niya ang karapatan ng kahit na sinong individual o grupo na dumulog sa batas at maghanap ng legal na remedyo. Nanindigan din siya na tinundukan na ng SC ang issue at tumugon na ang gobyerno sa naging desisyon ng korte. Naibalik na rin daw ang pondo ng PhilHealth at mas pinalaki pa para lalong makapagserbisyo sa taong bayan. Iginiit din ni Recto ang naging pahayag ng Korte Suprema na wala siyang criminal liability bilang dating Finance Secretary dahil kumilos lamang siya in good faith para ipatupad ang Special Provision 1D noong panahong yun. Kumpiyansa rin siyang magiging patas at tama ang pagtataya ng Ombudsman at iba pang institusyong titingin sa reklamo. Sa bahagi naman ng Ombudsman, susuriin daw muna nila ang reklamo bago nila ito ganap na aksyonan. We will just look at the allegations to see if they're actionable. And of course, if it merits any further action on the part of the Ombudsman. Siyempre, if we find it to be properly done and the legal basis to be solid, then we will proceed. But we have to evaluate everything first. Samantala, wala pang pahayag si Ledesma tungkol sa issue. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Hindi pork o blank check ang unprogrammed appropriations. Yan ang iginiit ni Acting Budget Secretary Rolando Toledo sa The Spokes ng Billionario News Channel. Ang unprogrammed funds naman ay hindi po siya masama. Iba naman kasi ito sa insertion. Yes, iba. Ang program appropriation is what we call a standby fund. Ito po ay standby fund. It's because ito po yung mga programa na nilagay namin dito outside the program. It is because we need to really look at how these projects, for example, foreign assistance projects, during the budget preparation kasi may cut-off tayo of what should be included in the program. Hinamon na sa Supreme Court ng ilang mambabatas ang unprogrammed appropriations sa 2026 budget. Handa raw si Toledo na akuin ang responsibilidad kung may anomalya sa pondo. I'll take responsibility if napatunayan niya na may maling nangyari as far as the implementation of the budget and if the DBM is really to be blamed of that particular issue.
pumasok ka na. Yan ang unsolicited advice ni Senator Ping Lacson sa kapwa senador na si Bato de la Rosa, na missing in action pa rin dahil sa bali-balitang may arrest warrant na daw ang ICC laban sa kanya. Pero hindi lang si de la Rosa ang hinahabol ng kontrobersya, kundi maging ang kanyang opisina. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Aminado si DILG Secretary John Vic Remulla na wala pa silang hawak na kopya ng sinasabing warrant of arrest para kay Senador Bato de la Rosa mula sa International Criminal Court. Kaya kahit alam niyang nasa Davao lang ang senador, wala silang magagawa para arestuhin siya. Kaya naman ang kasamahan niya sa Senado at kanyang senior officer noon sa PNP na si Senator Ping Lacson nanawagan na kay Bato na pumasok na sa trabaho. Kung ako siya, papasok na muna ako. Wala naman ako warrant Ngayon, kung talagang, unless positive siya talaga na meron siyang warrant, diskarte niya na yun. Diskarte naman ng law enforcement, hanapin siya. Sinabi na rin noon ni Senator Lacson na kung hihingin ni Senator Bato ang kanyang payo, tuturuan niya ito kung paano magtago. Simula noong Nobyembre na nakaraang taon na hindi na nakita dito sa Senado si Senator Bato de la Rosa. Maliban na lamang dito sa kanyang larawan na nakapaskil sa legacy wall ng Senado. At marami na rin pumutok na issue laban sa kanya, kabilang na dito ang umano'y pag-hire ng sandamakmak na kamag-anak sa kanyang tanggapan. Sa social media page ng Impact Leadership, isiniwalat ang listahan ng 10 kamag-anak na Senador Bato na kasama sa mga empleyado ng kanyang opisina. Base ito sa isinumiting 2025 SALN ng Senador. Sa kabila umano ng halos 2 buwan ng absent si Senador Bato, nananatili raw empleyado ng Senado ang kanyang mga kamag-anak. Nakasaad sa Section 59 ng Book 5 ng Revised Administrative Code of 1987 ang mga patnubay laban sa pag-hire ng mga kamag-anak sa alinmang sangay ng gobyerno. Sabi dito na hanggang 3rd degree of consanguinity ang kasama sa pinagbabawal kapag regular plantilla position. Exempted naman sa rules on nepotism ang mga na-hire sa confidential capacity, mga guro, doktor at miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Pero kailangang ipagbigay alam ito sa CSC. Hininga natin ng komento mga opisyal sa tanggapan ni Senador Bato, pero wala pa silang tugon sa post ng Impact Leadership. Sabi naman ni Senate President Tito Soto, nasa Senate rules na maaari lang piliting pumasok ang isang mambabatas kung talagang napakahalaga ang magiging boto nito. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante! Bilang na ang araw ng malalaswang deepfake sa bansa, ipagbabawal na kasi ang AI bot na responsable rito. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Ibablock na rin ng Pilipinas ang artificial intelligence bot ng social media website na X dahil sa lumalala umanong manipulation ng photos and videos na kung tawagin ay deepfake. Ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT, hindi na kailangan humingi ng permiso mula sa X dahil grounds for blocking naman daw talaga ang pagkakaroon ng malalaswang content sa social media. The ICC is working na together with NTC to do the blocking of that one. Yan, OSAIC na yan eh. So yan talaga immediate. Ang kagandahan lang sa Pilipinas, nung tinignan namin yung footprint ni Grok, medyo maliit. Ang talagang sikat dito, ChatGPT at saka Claude. Ang tinutukoy ni DICT Secretary Henry Aguda na batas na nilalabag daw ng Grok ay ang Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children Act o OSAIC. Sa ilalim ng batas na ito, kasama ang computer data at content data sa mga ipinagbabawal nito. Pilipinas na ang pangatlong bansa na magbablock ng Grok dahil banned na rin ito sa Malaysia and Indonesia dahil sa parehong reklamo ng sexual exploitation. Ayon sa Malaysian Communications and Multimedia Commission, hindi raw nila ililift ang ban sa Grok hanggat hindi nagbibigay ng safeguarding measures ang X kaugnay ng non-consensual manipulated images ng mga kababaihan at kabataan. Ang tanging sagot daw kasi ng X sa Malaysia ay nakatuon sa pag-report ng mga user na hindi raw sapat para pigilan ang deepfakes. Sinubukan nating gamitin ang parehong chatbots ng Grok website at X at nakitang nakapag-edit nga ng mga pictures at videos sa Grok nang naaayon sa kagustuhan ng gumagamit. Sa susunod na linggo, posible raw na masagot na ang problema sa deepfakes dahil kumikilos na ang DICT para tugunan ang kalaswaan na umiiral sa Grok. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Bilyonaryo Congressman Leandro Leviste, inaming owner at shareholder pa rin
ng Solar Philippines. Susunod yan sa agenda. Traffic check muna tayo ngayong Huwebes sa EDSA Guadalupe, Gapang. Ang mga sasakyan sa north and southbound lanes. May nagtangka na naman daw suhulan ang magkapatid na sina DILG Chief John Vic Remulla at Ombudsman Boying Remulla para itigil na ang flood control investigations. Ito na raw ang pangalawang pagkakataon na sila'y inalok ng 1 billion pesos ayon kay Secretary John Vic at galing umano sa isang contractor na nakabase sa Visayas. Agad daw niya itong nireport sa Pangulo. Una nang sinabi ng DILG Chief na inalok sila ng 1 billion pesos ng mutual friend ng isang individual na sangkot sa flood control scandal. Hindi naman daw nakatanggap ng kahit anong direct offer si Ombudsman Boying Remulla para itigil ang flood control probe. Tila taliwas ito sa pahayag ng kanyang kapatid na si DILG Chief John Vic Remulla. Pero sang-ayon ng Ombudsman na mahihirapan silang patunayan ang umano'y suhulan. Tila walang nakikitang problema si bilyonaryo Congressman Leandro Leviste sa patuloy na kaugnayan niya sa kanyang solar power firm. Sa kabila ng kontrobersya, nag-e-enjoy din daw ang kongresista. Well, I'm actually thankful that they care so much about me. I'm having the time of my life, as I tell my mom when we discuss this. Ito raw ang nararamdaman ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa atensyong nakukuha niya. Bukod kasi sa kanyang mga alegasyon sa flood control scandal, kini-question na rin ang solar power venture ng kongresista. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, inamin ni Leviste na shareholder at owner pa rin siya ng Solar Philippines. Pero hindi na raw siya involved sa day-to-day operations nito. Actually, I think it's the reason why pwede akong magsalita ng malaya tungkol sa DPWH dahil hindi ko kailangan mangurakot. And I also refrain from any potential conflicts involving this. And I've also disclosed that I am in the process of increasingly being disinvolved from all these matters even more. Una nang sinabi ng DOE na pinagmumulta nito ng 24 billion pesos ang Solar Philippines dahil bigo umano ang kumpanya na tuparin ang mga pangakong proyekto sa renewable energy. What the communications are with the DOE, I am not precisely privy to. It is something that I would like to look more into, but I am not involved actively anymore in the company. Nilinaw din ni Leviste ang estado ng Solar para sa Bayan Corporation o SPBC na ginawa na ng Kongreso ng 25-year franchise noong 2019. Sir, are you still the owner of Solar para sa Bayan? No. So you divested? Yes. Pero kalaunay, sinabi ni Leviste na matagal nang sarado ang kumpanya. So you closed it down. You did not divest. That is the essential point, that I closed it down. When was it defunct? When was it not operational? Why did it not get the approval of Congress? No, because first it probably stopped operating 4 years ago, and then it was not even fully operating before that because it was being legally questioned. It stopped operating also means then that there was no longer need for a congressional approval. Dagdag ng mambabatas, hindi nagtagumpay ang SPBC. I lost a lot of money on that business because I wanted to help
unserved, underserved, and commercially unviable areas. And it was legally questioned because the local providers did not want to lose their business. Higit 18 billion pesos naman ang kinita ni Leviste nang ibenta ang Solar Power Nueva Ecija Corporation noong 2023 sa Meralco Power Gen Corporation ni bilyonaryo Manny V. Pangilinan at pinangalanang SP New Energy Corporation. There was 15.7 billion invested as primary by Meralco into the company and 18.2 or so billion that went to me for my existing shares. Sa usapin naman ng Cabral Files, ikinatuwa ni Congressman Leviste ang pahayag ni Senador Panfilo Lacson na isasabpina ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga dokumento. Dapat na rin anya itong isa publiko. At makakausap po natin ngayon, Energy Secretary Sharon Garin. Secretary Garin, magandang gabi po sa inyo at maraming salamat sa oras. Good evening, Pinky. Alright. Magandang gabi po sa lahat. So, Secretary, ito hong sinasabi niyo earlier that you will slap a penalty of about 24 billion pesos doon po sa kumpanya ni Congressman Leandro Leviste. To be clear, Secretary, anong kumpanya po ito? It's Solar Philippines. Okay. That's the holder of the contracts. Kasi po, kausap ko ho siya kahapon at inisa-isa ko nga yung kanyang mga kumpanya dahil it appears he has 3. Solar Philippines, or he has or had 3. One is Solar Philippines, the other one is SP NEC, at isa po yung Solar para sa Bayan. Balikan lang po natin yung Solar Philippines na sinasabi niyong dapat silang magbayad ng 24 billion. Ano ho bang nangyari? Hindi nila na-fulfill ang kanilang commitment of about 12,000 megawatts of energy? Yes, 12,000 megawatts. It's basically equivalent to about 12 million households, Pinky. So they had about 43 contracts, and as of this time, from 2024 to 2025, we have canceled 28 contracts, and all these contracts kasi ang 28 contracts na yan, this is by virtue of a contract between DOE, each of that, DOE and Solar Philippines. And so far, as of today, overdue na nga kasi because they are supposed to deliver the power of many of those contracts in December 25, 2025. Opo. Today is 2026 already. There hasn't been any movement in terms of the project. Walang ni groundbreaking hanggang sa pag-on ng paglagay ng solar panels, nor has there any been response from the company up to the point that we terminated and still no motion for reconsideration or appeal. So hanggang sa mga oras na ito, Secretary, wala pa rin pong nagiging tugon ang Solar Philippines dito po sa sinasabi niyong kinansela ng mga kontrata at posibleng penalty na 24 billion pesos. No, ma'am. There's no response at all. It's parang hindi lang pinapansin yung sulat or notices of DOE, and that's kind of strange, no? Because these are contracts that we rely on. They have a commitment there. So nothing, no movement. It's like parang zombie contract lang siya. Bakit ho kaya hindi kayo pinapansin at hindi kaya sila natatakot dito sa napakalaking amount that they would have to pay? They're fully aware of what their liabilities are if they don't comply. Kasi it's stated in the contract and by law, all else, all our developers are aware of that. That's why everybody's scrambling to finish on time kasi alam nila malaki yung penalties. But in this case, and some of the companies that we canceled kasi hindi lang yung sa kanya yung na-terminate namin, they're aware, but they choose to ignore the notices and the query of the DOE on the update. Wala pong update kami up to today. So, Secretary, dahil hindi ho pinapansin itong mga summons, show cause orders na nanggagaling po sa Energy Department, what's next? What do you plan to do next? What's next is we have, as far as DOE is concerned, as to decision level, this is already final na kasi we've waited for them to file a motion for reconsideration. Wala rin.
So we will collect, but if they refuse to pay, then we bring it up to Solgen level or the DOJ level para they determine what's the good legal recourse that we have. Are you still giving them time to at least respond to the summons or the show cause orders issued by the Energy Department? No more, ma'am. Ito na po. We always allow naman extensions if you just explain. And we do understand naman that there are things that are unforeseen or not within their control. Marami po kaming contracts na ina-allow naman yan eh. But we've given them time, we've given them so many chances, and actually kami pa yung humihingi ng update eh, but nothing. So we've waited for so long, and I don't think we can give so much credibility in any of their response anymore. Well, are you going to formally issue this penalty of 24 billion pesos to Solar Philippines, ma'am? It's already been sent, the termination, along with the collection or with the fines that the dues that they should pay. If we don't get a response or payment within the time that has been prescribed, then we have to take this to court. And what is the time prescribed? I think actually tapos na yung iba kasi last year pa na tapos eh. We've given them depende kasi sa contract, iba-iba. Okay. But we've konti na lang yan. I think overdue na nga yata yan eh kasi na tayo January 15 na. But we will we've talked to the agencies already like DOJ and Solgen, and they'll figure it out kung anong the best course to collect. Secretary, yung pong isa pang kumpanya, yung pong SPNEC, kung saan pinagbentahan po niya ng shares ang Meralco Gen, is there a problem with that? As to performance of the SPNEC, maganda yung performance ng SPNEC because I've been updated by Meralco constantly, and they ask for help whenever they have a problem. I know that they're on track. We have some technicalities on the connection to the grid as of today, but this is a compliant company. Now, that doesn't mean that the ownership structure is compliant with the law, kasi I think the Solar Philippines still has shares in that company, and that's basically the beneficial owner of this company is one person. It's a public official that should have divested before. Ibig sabihin po, dahil may shares ang Solar Philippines dito po sa SPNEC, yun po ang nakikita ninyong problema as conflict of interest? Yes, ma'am, because Solar Philippines or all these companies are held by ang ownership yun is under a holding company which is 99% owned by a single person. Which is Congressman Leandro Leviste, Yes. to be Yes. exact. Yes. Okay, so yun yung problema po sa SPNEC. No problem with the performance. It's yung kumbaga, sa simpleng pananalita, yung connection ni Congressman Leandro Leviste dito po sa I don't want to involve the other investors or other shareholders. It's more of not the performance. Tama. It's more of like who owns it. Yung pong Solar para sa Bayan, of course, this is a franchise granted by Congress in 2019. Both houses of Congress po ito and signed by then President Rodrigo Duterte. Kayo po ba, meron kayong nakikita dito sa Solar para sa Bayan? As for DOE, there was never any application from Solar para sa Bayan. Kasi every energy project naman dadaan sa amin yun kasi check namin yan, on the technical, legal, and financial. Wala pong applications or anything that they processed through DOE for Solar ng Bayan. So as far as we're concerned, there was nothing happening with that company. And what does that mean? Number one, were they supposed to get some sort of or apply for an application from the Energy Department, even if they were given a franchise by Congress and again signed by former President Duterte? What's the point? What's the point of giving a franchise if you won't do anything about it? You might as well give it to others kasi there's a certain need there in the franchise that will be addressed. This franchise is supposed to energize our far-flung areas. At etong mga areas na to, naka-indicate yan sa
franchise law na nakuha. So it's kind of unusual that the franchise holder does not deliver what it's supposed to deliver. But I would leave it to Congress to determine if there was any violation or whether it's the performance or the non-divestment. Wala na raw, sinara na daw po niya ito about 4 years ago. Itong solar para sa bayan. Besides the point, no? That's not the point. It's you have a solar you have a franchise. You're supposed, there's obligations and responsibilities in the franchise. Kung magsara ka ng kusa, you have to tell Congress that you're not going to that you're giving up this. Just don't unilaterally decide kasi binigay na nga sa iyo ng Kongreso, and Congress thinks about all these things before they give you a franchise. So kahit po pala isinara na yon, kailangan pa rin ng pagpapaalam sa Kongreso. Hindi lang if you sell it to another company, you need the nod of Congress. You also need the nod of Congress if you close down or if you end the operations. Correct. Whether you stop operations or you divest or you sell it, you have to tell Congress. And are you, I know you said this is up to Congress, but what does the Department of Energy plan to do about that particular solar para sa bayan? Where it's kind of irrelevant to us kasi wala naman contribution sa energy industry ang franchise na to. I wish it did, but wala they don't have any activities concerning us kasi wala naman silang ginawa. Ang sabi po niya, on a last note, Secretary, he lost a lot of money daw doon sa solar para sa bayan, kaya isinara na lang eh. Well, yeah, that's his commercial or investment decision, ano. But you have a franchise and you have deliverables being a franchise holder. He could have informed Congress, I guess. Congress should have been informed if they wanted to stop operations because Congress can give it to other companies as well. But a franchise is an essential, there's a certain necessity that is being addressed by franchise na kung kailangan yan, hindi na may bibigay yan kung hindi kailangan eh. So, but Congress should have been informed, I would say. Maraming salamat po sa inyong oras. Energy Secretary Sharon Garin. Thank you, Pinky, and good night. Pinag-aaralan ng Office of the Ombudsman ang issue ng Solar Philippines na pagmamayari ni Batangas Congressman Leandro Leviste. Ayon kay Ombudsman Boying Remulla, maaaring humarap sa dalawang magkaibang paglabag ang Solar Philippines. Una rito ang tungkol sa franchise violations, kaugnay sa umano'y pagbenta ng controlling interest ni Leviste sa kumpanya at ang paglipat ng prangkisa nito. Pangalawa, ang pagpalya umano ng Solar Philippines sa pagtupad sa Renewable Energy Service contract sa gobyerno. Fina-fine na nga siya ng DOE, di ba? May fine na nga yung DOE. Oo, syempre. Oo. Ano yan eh? All of these contracts are all vetted by the DOE and approved by them. It goes into the energy mix of the Philippines. It goes into the projection of our country's energy needs. Pag niloko-loko mo lang yan, pag hindi mo inayos, paano tayo? Ang mahalaga, alam natin, nag-spin-off siya at nabenta nga yung spin-off na hindi, sabi ko nga, hindi pwedeng gawin directly, hindi mo pwedeng gawin indirectly. Sa tindi ng inaabot niyang mga batikos, umiiyak na umano si Batangas Congressman Leandro Leviste. Kaya naman nagpasaklolo na raw ang kanyang ina na si Senador Loren Legarda kay Senador Ping Lacson. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Isa sa maingay sa pagbanat sa korupsyon sa gobyerno ang bagitong kongresista na kumakatawan sa unang distrito ng Batangas na si Leandro Leviste. Pero sa kabila ng kanyang tapang sa pagbira, tumatakbo rin siya sa kanyang ina na si Senador Loren Legarda para iiyak umano ang sama ng loob sa mga resback na kanyang tinatanggap. Tanong pa raw niya sa nanay niya, pareho naman sila ng ginagawa ni Senador Ping Lacson na paglantad ng katiwalian, pero bakit mas matindi ang balik sa kanya? My heart goes out to him, ano? Lalo nang dumating, umiiyak daw kay Senator Legarda. Bakit ganito yung paninirala sa akin? Alam ko, Senator Ping, dumaan din siya sa ganyan. Pero mas matindi raw yung balik sa kanya.
Pagbubunyag pa ni Lacson, nagpasaklolo na sa kanya si Senator Loren para mabigyan ng payo ang anak na baguhan sa politika. Kamakailan lang, sinabi ni Ombudsman Boyeng Rimulya na gumugulong na ang investigasyon sa pagbibenta ni Leviste ng prangkisa ng kanyang solar energy business kay ultra-bilyonaryo Manny Pangilinan. Nag-message nga sa akin si Senator Legarda. Sabi niya kung pwedeng ma-advisean to at least calm down a little. Ito yung pagiging raw na hindi niya alam yung laro sa politika. Na siyempre, pag bumabatikos ka, mag-expect ka rin na babalikan ka. Not necessarily totoo yung binabalik sa iyo, pero ilalagay ka rin sa posisyon na maging defensive ka. Nakatakda pa niya silang magkita pero ngayon pa lang may payo na si Lacson sa kanya. Huwag yung bara-bara. At sabi ko na rin kay Senator Loren na parang i-telegraph niya ng konti. Huwag yung araw-araw nasa TV siya. Kasi di ba nakakaumay din. Dati na ring nakaranas ng panggigipit si Lacson noong baguhan pa siya sa politika. At sa tinagal-tagal na niya sa serbisyo publiko, na-master na raw niya ang art of politics. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante! Posibleng lumobo pa ang bilang ng mga bakwit sa Albay kung ang unang bagyo ngayong 2026 ay magdudulot ng pag-ulan at lahar flows. Yan ang babala ni Albay Governor Noel Rosal sa At the Forefront ng Billionaire News Channel. Sinabi ni Rosal na ang mga residente sa labas ng 6-kilometer radius danger zone ay kailangang mag-evacuate din dahil sa sama ng panahon. Signal number 1 na sa ilang parte ng Albay dahil kay Tropical Storm Ada. Kahit pa ikaw nasa beyond the 6 kilometers, pero millions po ang deposit dyan sa Mayon. Pag ito nag-escalate, pwedeng umanap ito ng low-lying area na pwedeng pumunta ito sa mga bahayan. Kaya ito ang binabantayan namin. And palagi, kahit wala pa si eruption ngayon ni Mayon, every time po may darating ng bagyo, magkakaroon kami ng preemptive evacuation. Gaano po? Habang may mga lumilikas, mistulang good news naman para sa ilang negosyo sa Albay, ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Alamin kung bakit sa agenda report ni Paulo Barcelon. Kung ang Albay Chamber of Commerce ang tatanungin, tila magandang oportunidad ang patuloy na pag-aalboroto ng Mayon para mapabuti ang business climate sa probinsya. Ayon kay Albay Chamber of Commerce Director Moy Reynoso, kadalasan ay nasa lean season ang mga negosyo tuwing Enero. Pero dahil sa kasalukuyang aktibidad ng Mayon, nakikita ang tuloy-tuloy na pagdami ng mga turista. Isang pagkakataong sinusubukan nilang samantalahin, lalo na sa unang quarter ng 2026. They want to see the show. And the show gets better in time. So definitely we tell everyone, now everything is sensationalized, pero by Feb, by March, by April, yun ang talagang papasok lahat yan. The view is great, the weather is great, and Legazpi is always open for everyone. Isa ang turismo sa main economic drivers ng Albay. Ayon sa datos ng DOT Bicol, umabot sa mahigit 1,400,000 ang tourist arrival sa Albay noong 2024. At target ng local government na malampasan pa ang mga bilang na ito sa papasok na 2025 data. Ayon sa mga lokal na opisyal, 4 na tourist destinations lang ang isinara dahil sa patuloy na pagputok ng Mayon. Pero patuloy pa rin ang operasyon ng 12 flights mula sa iba't ibang destinasyon sa Luzon at Visayas papunta at palabas ng Bicol International Airport sa Daraga. Noong 2024, umabot sa mahigit 3.5 billion pesos ang kita mula sa domestic tourism sa buong Bicol region. Umaasa ang Albay na mas malaki pa ang mayaambag nito sa mga susunod na taon. We both have culture, we have culinary unique cuisines here, and we have the views. Views in the daytime, you can have the volcano. Views at night, you can watch the eruption coming in. And everything is safe. Legazpi is open for investments. Dagdag ng DOT, mahigit 187 million pesos na halaga ng road infrastructure project sa Albay ang inilaan noong 2025 bilang bahagi ng pagsisikap na mapabuti ang accessibility sa tourist spots at mga negosyo sa probinsya.
Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel. Pinuna ng isang motoring journalist ang naging aksyon ng mga otoridad sa traffic violation ng anak ni James Deakin. Sagot naman ng Department of Transportation, patas ang kanilang proseso. Yan ang agenda report ni Mobility Correspondent G. Baroga. Sad development for Philippine motoring. Yan ang sentiment ni veteran motoring journalist at Vice-Editor-in-Chief Vernon Sarne sa hindi pa rin natatapos na traffic violation issue ng anak ni James Deakin. Marami na ang nasabi at may kani-kanyang opinyon na rin ng publiko ukol dito. Sa kanyang online article, sinabi ni Sarne na hindi na dapat na isa publiko pa ang isang ordinary traffic violation. Tapos na raw ito ngayon at hindi na nanganak ng iba pang mga issue kung nasettle ito privately. Sa naunang interview ni Sarne sa BNC Mobility, sinabi niyang ang pinakamabigat na issue rito ay ang madaming unregistered vehicle sa daan. Kabilang na ang test unit na gamit ng anak ni Deakin ng mahuli. Pero kahit ito ang mas mahalagang pag-usapan, natuon ang lahat sa number of days para isettle ang traffic fine. Ang rant ni Deakin, dapat daw ay 15 working days at hindi 15 calendar days. Kasunod niyan, naglabas ang DOTR ng memorandum na bukod sa adjustment, bawal na rin ang pag-confiscate sa physical driver's license at ang pagkilala ng enforcers sa e-driver's license. Pero para kay Sarne, mas pinadali lamang ng adjustment ang buhay ng mga traffic violator at mistulang, quote, tiklop sa influencers ang ahensya. Hiningi namin ng reaksyon ni Transport Acting Chief Giovanni Lopez ukol dito. The circular that we issued does not affect at all the pending case of the son of Mr. James Deakin. Tuloy pa rin po ang kaso ng pagdinig ng kaso ng anak ni Mr. James Deakin. Ito po nilabas namin ang pulisiyang ito para po sa lahat ng motorista. Iba raw ang usapan kung ang pulisiyang inilabas nila ay magreresulta sa pag-aabsuelto sa kaso nila Deakin. Dagdag ni Secretary Lopez, tinutugunan ng ahensya ang mga puna, mapa-influential figure man o ordinaryong netizen. Gaya ng mga reklamo tungkol sa sirang palikuran at mainit na opisina at waiting areas sa attached agencies nito. Patas po ang pagtingin namin sa whether it's influential or ordinary netizen who commented. Basta po ang tingin namin tama po yung punto nila at mayroong pamamaraan po sa amin sa gobyerno, sa DOTR na lalo, na baguhin ng pulisiya para po sa nakakarami, kundi man para po sa lahat. Claim ni Sarne na may sindikato sa loob ng LTO, Secretary Lopez says he'll look into it, and if there is, he will break it. Inamin niya na matagal na ang issue ng corruption at fixers sa ahensya. At sa ngayon, unti-unti nang inaayos ng LTO ang bad image nito through digitalization na makakabawas ng human intervention at deception. Para sa Agenda, G. Baroga, Billionario News Channel. Higit 30 patay nang gumuho ang construction crane sa Thailand. Susunod yan sa Agenda. Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall naman. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa north and southbound lanes. May 4 na state witnesses na ang Justice Department sa investigasyon sa flood control corruption scandal. Kabilang sa kanilang isang dating DPWH official at isa sa tinaguriang BGC Boys. Ang detalye sa agenda report ni Lyja Bonzo. There are already state witnesses. Kinumpirma ng Department of Justice na state witnesses na ang 4 na individual na kasalukuyang tumutulong sa kanilang investigasyon para sa ilang kasong kaugnay ng flood control scandal.
Kabilang dito sina dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo, dating District Engineer Henry Alcantara, dating DPWH NCR Regional Director Gerard Opulencia at ang owner ng government contractor na Sims Construction Trading na si Sally Santos. Tama po kayo. Sila po ang nagbalik ng kabuuang 381,381,500 pesos. Isa po sa karapatan ng mga state witnesses na ina-admit po sa programa is to be discharged from criminal liability. Yung sa mga kasong sila'y nagbigay ng ebidensya na magagamit ng Estado, doon ho sila drop. Paliwanag ni Secretary Vida, ang mga individual na na-admit sa Witness Protection Program ay may mga testimonyang maaaring magamit para mas mapalakas ang kaso ng Estado. May mga conditions hindi ka dapat most guilty, di ba? Tapos absolute necessity at materiality ng iyong inilalahat na tulong sa Estado. At yung nagko-cooperate ka, kaya may MOA may terms and conditions na kailangan mong sundin. Hindi naman kwalipikado para maging state witnesses sina dating DPWH officials Bryce Hernandez at JP Mendoza sa mga naturang kasong iniimbestigahan ng ahensya. Inaasahan ng DOJ na sa kabuuan makapagbabalik ang 4 na state witnesses ng mahigit 1.5 billion pesos. Para sa ngayong taon, nitong January 13 lamang ay nagbalik ng 35 million peso in check si former Yusek Bernardo. Mula raw ito sa pagbenta niya ng kanyang ari-arian. Inaasahang makapagbabalik ito ng tinatayang 1 bilyong piso hanggang sa katupusan ng Enero ngayong taon. Kung susumahin sa kasalukuyan, may 24 na kasong sumasailalim sa preliminary investigations. 5 rito ay sangkot ang Sims Construction Trading, 6 ang Wawaw Builders at Top Notch Catalyst, 13 ay isinumite ng BIR at 3 ay high-value plunder cases. Na ilan sa mga respondents ay sina-resigned Congressman Zaldico, former Senator Bong Revilla at Senator Jinggoy Estrada. Nilinaw ng DOJ na sa ngayon walang nagre-recant o nagbabawi ng kanilang mga testimonya mula sa ahensya dahil ito ay maituturing ng paglabag sa Memorandum of Agreement. Para sa agenda, Elijah Bonzo, Billionaire News Channel. Mananagot ang mga sangkot sa questionableng bridge project sa Ilocos Sur na pinuntahan ng Billionario News Channel. Ito ang pangako ni DPWH Secretary Vince Dizon sa On Point ng Billionario News Channel. Pupuntahan daw niya mismo ang lokasyon ng proyekto. People need to be answerable for these projects. All right. But more importantly, I think I also have to say, Pinky, that one of the first things that the President told me last week, when we all met after the holidays, is he told me that we really have to focus on finishing these unfinished projects. Kasi all over the country, ang daming ganyan. Ang daming bitin na tulay, bitin na kalye, bitin I hope you do that, sir. So kailangan yun ang priority natin. Kinumpirma rin ni Dizon ang pahayag ni Senador Ping Lacson na binigyan ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan ng maling flood control coordinates ang Malacanang. Isa yun sa mga pinag-usapan po namin ni Senator Ping a few days ago. Totoo po talagang whether sinadya o nagkamali, maraming mga proyekto na isinumite sa isumbong mo sa Pangulo website nung nakaraang taon na mali-mali ang coordinates. Kaya nga, kahit kami, nung kami pumasok nung September, October, nagigito-gito din kami kasi pumupunta kami sa lugar. O, kala ko ba may proyekto dito? Bakit wala? So, kaya magulo magulo. So, sinadya ho ba yun? Well, it remains to be seen kung sinadya. Pero the fact is... But why would the coordinates be wrong? I don't know. To be honest. Abangan ang buong panayam kay Secretary Dizon sa On Point mamayang 7:30. Natunto na raw ni Senador Ping Lacson ang kinaroroonan ni resigned Ako Bicol Party List Representative Zaldico. At marami raw paraan para mapauwi sa bansa ang dating kongresista. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante.
Nasa Portugal si dating Congressman Zaldico. Sabi yan ni Senator Panfilo Lacson batay sa intelligence gathering ng pamahalaan. Sabi ng DILG, ginagawa na ng gobyerno ang lahat para maiuwi sa bansa si Ko. 1959 nang magsimula ang diplomatic relations ng Pilipinas at Portugal, pero walang extradition treaty ang dalawang bansa hanggang ngayon. Bagay na hindi problema para kay Senator Ping at hindi pa naman anya huli ang lahat para maiuwi sa bansa si Ko. Nothing is too late, kasi ngayon pala naman magsisimula yung trial sa Sandigan Bayan at sa mga korte. Mayroon ng warrant of arrest na na-issue laban sa kanya dahil wala tayong extradition treaty na umiiral between Portugal or some other countries na pwedeng naandun si Zaldico. So mas mainam na yung idaan nito sa UNCAC. Ang UNCAC o United Nations Convention Against Corruption ay isang tratado na nilagdaan ng higit 190 na bansa kabilang ang Pilipinas para magkaisa na labanan ng korupsyon. Nariyan din ang maaring koordinasyon sa Interpol para hagilapin at arestuhin si Ko. Maari din anyang makipag-ugnayan ang Pilipinas sa European Union. 1986 pa miyembro ng EU ang Portugal. At saka yung European Union, alam ko meron silang agreement na magtutulungan sila kung nasa isang bansa na walang extradition treaty ang naghihiling na bansa, pwedeng dalhin doon sa bansa na kung saan may umiiral na extradition. Maraming paraan. Iminungkahi rin ni Lacson na magkaroon na ng preliminary talks ang gobyerno sa pamahalaan ng Portugal para sa pagproseso ng extradition treaty. Umaasa si Lacson na maiuuwi na sa bansa si Ko para harapin ang mga kaso nito kaugnay ng flood control scandal at bigyang linaw ang mga aligasyong inilabas niya sa video series na inilathala online noong Nobyembre. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Aabante. Maaari nang i-deport ng US State Department si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan dahil overstaying na raw ito sa Estados Unidos. Ayon kay Ombudsman Boying Remulla, kahit pa mag-apply ng extension of stay si Bonoan, ay maaari pa rin siyang pauwiin sa Pilipinas kapag hindi ito inaprubahan ng US government. Ito yan, he's overstaying already. So kung na-monitor tayo ng US Embassy o ng American na State Department, overstaying na si Manny Bonoan. They can actually send him home already. They can actually deport him already. Umuwi na lang siya. November last year nang umalis si Bonoan para samahan o manong magpagamot ang kanyang asawa sa US. Kaugnay nito, kinumpirma ni Remulla ang pahayag ni Senator Ping Lacson na sinadya ni Bonoan ang pagbibigay ng maling grid coordinates ng flood control project sa Malacanang. Yung 421 ghost projects is much less. Hindi siya 421. Maybe 30% lang. Mga 30%, no? Ang ghost baka less pa, no? Bine-verify pa. Pero, nung tinitingnan namin yung 421 ghost, marami talagang improbable. Kaya, alam namin, nanggaling rin sa First District Bulacan yung coordinates na binago para yan ang mangyari. So, it's Secretary Bonoan or the people within the First Engineering District of Bulacan who did it. Kasi may nagmali talaga ng grid coordinates para hindi siya ma-geotag ng tama. Hindi bababa sa 32 ang patay at 64 ang sugatan nang mahulog ang isang construction crane sa tren sa Thailand. Halos 200 katao ang sakay ng tren nang mangyari ang aksidente. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng trahedya. Hindi kasama ang Pilipinas sa 75 bansa na posibleng masuspend ang US immigrant visa processing. Ayon sa US State Department, ang visa pause ay para matigil na ang pang-aabuso sa generosity ng Estados Unidos. Effective ang visa pause simula January 21. Mga turista at negosyanteng Chinese maaari nang pumunta sa Pilipinas nang walang visa simula bukas. Ayon po sa DFA, pwede silang manatili sa bansa ng hanggang 14 days. Hindi pwedeng palawigin o palitan ng ibang visa ang 2-week stay na strictly for tourism at business lamang.
Ito raw ay alinsunod sa direktiba ng Pangulo para palakasin ang trade, tourism at people-to-people exchanges ng dalawang bansa. Bagsak na naman ang piso na nagsara ngayong araw sa 59.46 to the dollar. Nalagpasan nito ang record low kahapon na 59.44. Pero hindi naman daw nababahala ang Malacanang dito. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Bagaman historic ang pagbaba ng piso kontra dolyar sa 59.44 pesos nitong Miyerkules, kumpiyansa pa rin ang pamahalaan na hindi pa rin kailangan manghimasok ng Central Bank. Pero patuloy pa rin naman daw ang monitoring ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa presyo ng mga bilihin at investments ng bansa. Sa ngayon, kampante ang ating Central Bank na hindi pa sila dapat magkaroon ng intervention. Upang maibsan ang anumang epekto ng paghina ng piso kontra dolyar, kabilang sa mga hakbang ng ating gobyerno ay ang pagsigurong pagbagal ng pagtaas ng mga bilihin, pagsuporta sa investments at ang pagpapalakas sa mga sektor ng ating ekonomiya. Kung bakit umabot sa ganito kababa ang palitan ng piso, bunsod daw ito ng parehong lokal at international na epekto. Ilan sa mga rason ng palasyo ay ang tensyon sa pagitan ng United States at Venezuela, ang flood control anomaly at ang interest rate ng US Federal Reserve. Kahit na alam ng Pangulo ang economic impact ng pag-iimbestiga sa flood control scandal, itinuloy pa rin daw ito ng administrasyon dahil kailangan anyang linisin ang pang-aabuso sa pondo ng bayan. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Naglabas ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng 10 peso ASEAN commemorative coin. Ilalabas ito sa publiko ngayong Enero at magiging pangatlong disenyo ng 10 piso. Meron din itong QR code na kapag in-scan ay mapupunta ka sa BSP at ASEAN websites. Ang special coin ay simbolo ng chairmanship ng Pilipinas sa ASEAN ngayong 2026. Na-reveal na ang kausap ni Leonardo DiCaprio sa viral video niya sa 2026 Golden Globe Awards. Sa interview with Access Hollywood, ibinunyag ni Teyana Taylor na siya ang kakwentuhan ng kanyang One Battle After Another co-star. Pero inamin ni Teyana na nag-blackout siya at tulad natin, hindi niya rin alam ang mga sinasabi ng aktor. Ayon kay Teyana, posibleng tungkol daw ito sa kanyang masayang reaksyon nang nanalo ng award ang K-pop Demon Hunters. Pumatok sa social media ang video ni Leonardo kung saan kita ang kanyang maraming facial expressions. Hirit ng netizens, a new meme is born. Cinderella with a twist. Ito raw ang hatid ng latest season ng hit series na Bridgerton. Daan-daang fans ang nagtipon sa Paris para sa magarbong red carpet premiere. Sentro ng Season 4 ang Bridgerton fam second son na si Benedict na nahumaling sa misteryosong servant na si Sophie. It's the first time on Bridgerton we actually see the downstairs world, so we're not just looking at the noble class because Sophie's a maid, and that whole storyline kind of opens up because of Sophie the character. And it's a conversation of how two people from different worlds try to make it. Ilalabas ang bagong season sa Netflix sa January 29. Hindi alright kay Matthew McConaughey na gayahin ng AI ang kanyang iconic catchphrase. Kaya nagsumiti siya ng mga audio recording sa US Patent Authorities para i-trademark ito. Ayon sa kanyang kampo, layo nitong maprotektahan ng aktor mula sa AI misuse. Ilang artista na rin sa Hollywood ang gumawa ng legal action laban sa AI. Noong 2023, kinasuhan ni Scarlett Johansson ang isang image-generating app dahil sa unauthorized use ng kanyang imahe para sa advertisement.
Inireklamo dahil sa umano'y sexual abuse ang Spanish crooner na si Julio Iglesias. Inakusahan siya ng isang domestic worker at isang physiotherapist ng inappropriate touching, mistreatment at rape. Nangyari raw ang mga insidente noong 2021 sa kanyang mga mansyon sa Dominican Republic at the Bahamas. Ipinag-utos na ng gobyerno ng Spain ang full investigation. Si Julio ay tatay ni Enrique Iglesias at isa sa mga pinakamatagumpay na Latin artist of all time. Mas nakilala siya sa US dahil sa 1984 hit na To All the Girls I've Loved Before. Surgery ni Eddie Gutierrez sa Singapore, sumakses. Susunod yan sa agenda. Isa pang traffic check ngayong Thursday rush hour sa EDSA White Plains, moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane, light to moderate naman sa southbound lane. The damage has been done. Ito ang iginiit ng kampo ni ultra-bilyonaryo Enrique Razon kaugnay sa isinampang kaso na cyber libel laban kay Congressman Kiko Barzaga. Narito ang agenda report ni Hannah T. Nagalit daw si ultra-bilyonaryo Enrique Razon nang malaman ng mga ipinaratang sa kanya ni Congressman Kiko Barzaga. And of course, deeply disappointed. Especially since the statements are not true. His posts tended to discredit the name and reputation of Mr. Razon. Yan ay matapos mag-post online ng kongresista tungkol sa di umano'y korupsyon sa House of Representatives na sangkot umano si Razon. Ipinaratang pa ni Barzaga na sinuhulan daw ni Razon ang National Unity Party para suportahan si dating Speaker Martin Romualdez sa kanyang leadership. Dumulog sa NBI kahapon si Razon para magsampa ng cyber libel laban kay Barzaga. At least 100 million for moral damages at 10 milyon naman para sa exemplary damages dahil daw sa pagdumi sa reputasyon ni Razon. Malabo raw na makaimpluwensya si Razon sa Kongreso dahil unopposed at nanalo si Romualdez ng supermajority of votes para ma-re-elect bilang speaker nitong nakaraang taon. Kilala si Razon na malayo sa public eye at bagamat deleted na ang nasabing post, sabi ng kanyang kampo, the damage has been done. It has been viewed by hundreds of followers of his, plus the fact that his Facebook account is viewable by the public. So it has been reshared. Many people have likewise commented on it. Na-screenshot naman daw ng kampo ni Razon ang mga aligasyon ni Barzaga na kalaunay pinick up na rin ng media. Sinabi kahapon ni Barzaga na itutuloy niya ang pagtatangkang mag-speech sa Kongreso tungkol sa issue umano sa bribery. Inihambing ni Barzaga sa good and evil ang kanilang issue at bilang mambabatas umano, trabaho niyang manindigan para sa publiko. No comment na lang daw muna ang kampo ni Razon sa naging video ni Barzaga dahil hindi naman na raw mahalaga ang pahayag niyang ito tungkol sa kaso. Hinihintay ng Razon camp na gumulong ang preliminary investigation at hindi raw nila inaasahang lalapit sa kanila ang kampo ni Barzaga. Para sa agenda, Hannah T, Bilyonaryo News Channel. Itinanggi ni MMDA General Manager Nicolas Torre na tinangka niyang ilagay sa kanyang kustodiya si former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ayon kay Torre, wala naman siya sa posisyon o kapangyarihan para gawin ito. Una nang sinabi ni Senator Ping Lacson na nais niyang tanungin si Torre tungkol dito dahil binanggit daw ito mismo ni Bernardo. I never attempted or even thought about taking him into custody kasi wala naman akong papel sa buhay niya. Ayon kay Torre, isang kaibigang pari ang lumapit sa kanya noong Oktubre para humingi ng tulong sa isang testigo. Pero hindi raw niya alam noon na si Yusek Bernardo ang taong inilapit sa kanya. Tinanggihan niya raw ito at nirefer sa DOJ. In full swing na ang sinulog sa Cebu. Silipin natin ang selebrasyon sa Agenda Report ni Mary Ann Uy.
Ngayon ang huling araw ng nobenaryo sa pista ng Senyor Santo Niño sa Cebu. Wala pang alas 4 ng umaga, puno na ang Main Street patungong Basilica Minore del Santo Niño para sa Penitential Walk with Mary. Alas 5 na nakapasok sa Basilica ang mga deboto. Matapos ang misa, isinagawa agad ang traslasyon mula Cebu City patungong Mandaue City. Mismo ang mga alkalde ng dalawang syudad, Mandaue at Cebu, ang nagtagpo para ihatid at salubungin ang imahe ng Santo Niño. Ayon sa Cebu City Police Office Director Colonel George Ilanan, aabot sa higit 200,000 devotees ang dumalo sa penitential walk at traslasyon. Higit 5,000 pulis ang ipinakalat sa mga major street ng Cebu at madagdagan pa ito sa linggo. Sa Cebu City side, there are around 216,000. 216,000? Yeah, for today lang. Yeah, for today. For Cebu City side. Ngayong sinulog, maliban sa pagkakaisa, kasama sa dasal ng mayor ng Cebu City ang mga biktima ng landslide sa Barangay Binaliw, kung saan mahigit 20 na ang namatay. Mayon ta nga ang atong mga katawhan mag-unite para sa kayuhan sa siyudad sa Sugbo. Para sa agenda, Mary Ann Uy, Billionaire News Channel, Cebu. Success ang surgery ni Eddie Gutierrez sa Singapore para sa kanyang prostate condition. Sa IG video, pinasalamatan ng aktor at ng anak na si Rufa ang lahat ng mga nagdasal para sa kanila. Yes, thank you po sa lahat ng mga Pilipino, sa lahat ng mga nakasalubong natin. You've met so many Filipinos, no, Dad? Ayon kay Rufa, patuloy na magre-recover ang kanyang ama sa Singapore for another week. Nananatili rin daw silang positibo dahil lumalakas araw-araw si Eddie. Anya, this too shall pass. Desyembre nang unang nagtungo ang aktor sa Singapore para sa medical procedure at nadiskubring mayroon siyang serious infection. Gets na raw finally ng netizens ang controversial past comments ni Liza Soberano tungkol sa love teams. Dahil ito sa love triangle sa isang reality TV show na nauwi sa bashing at umano'y slut shaming. Sa gitna ng issue, inulan ng apology messages si Liza na minsan nang nabash dahil sinabing dangerous ang love team culture ng bansa. Sa post sa X nitong Huwebes, confused daw ang aktres kung bakit may mga nagsosorry sa kanya. At nang ipinaliwanag ng kanyang followers, nagpasalamat si Liza. It makes sense din daw na may na-offend sa dati niyang comments since they didn't fully understand where she was coming from. Naghatid ng good vibes ang latest video ni Alice Dixon sa Instagram. Iyan ang kwelang video ng aktres na nagsising along sa Mariah Carey hit na Emotions. Benta sa netizens ang post at ng ilang mga artista napakomment din. Sabi ni Vina Morales, dami kong tawa sis. Aminado naman si Donita Rose na ganyan din siya. Sabi ni Vina Morales, mga sis, ganyan din ba kayo? Bagay, dami kong tawa sis. Ayun, mas maganda yung delivery mo doon. Dami kong tawa sis. Lamig ng kamay ko. Ay, na pa ako nako. nagpa-practice eh. Ang dami na kasing AI, hindi mo na malaman kung ano ang kung totoo. Sa sobrang may kilala ka ba sa DICT? Tulungan mo naman ako. Bakit? Ang dami kong Who's hanash. fighting you? Huh? Who's fighting No you? one's fighting me. Nobody can fight me. No. I'll fight them. Bakit may AI ka ba? Hindi, well, among other things, merong, yung namimigay daw ako ng pera. Totoo yan. Totoo naman yun. Okay. Ano pa yung susunod? Oo nga pala, totoo yun. Ito, hindi, mali. Ano pa yung Namimigay susunod? ako talaga ng pera sa mahihirap lang. Ha? Namimigay daw ako ng 24K. Nagpaparaffle daw ako ng 24 karat gold. Wow.
So in exchange... Saan pwede bumili ng ticket dyan? Una, hindi po totoo yan. Kung kayo po ay naloloko niyan, kasi it really is going around. I ask permission from Eddie if I can mention it. Okay. Because ang daming naloloko. Nakabalik na nga sa akin eh. So in exchange for their personal information, and I think money, so bibili nga sila nung ticket. Akala nila yung pwede silang ma-raffle at manalo ng 24 karat gold. Wow. Oo, hindi po totoo yan at marami pong lumalabas na ganyan. Meron pa nga kaming ini-endorsong energy drink ng asawa ko na hindi rin totoo. Kasi ilalagay nila yung mukha mo doon eh. Yeah. So just be careful about that, di ba? Pero kailangan isumbong mo kaagad yon. Kanino nga? Yung may mangyayari, ha? Di ba? Oo. Cybercrime Kasi siguro. minsan ako na cyber libel, right? You know about that, right? So I went to the DICT and they discourage cyber libel. Oo, parang may ganun sila. It's better daw to sue the person. Pero sa isip ko, hindi ba kaya kayo nandyan? Malinaw naman kung cyber libel yan. Or in this case, fraud or misrepresentation. So sana, sino kaya ang pwede natin? Ang pinakamagandang gawin mo, mag-post ka already sa Facebook, sa social media pages mo, na fake ito. Na fake. Unahin mo yon. Yes. Tapos magsumbong ka. Tulungan ka namin. NBI. Basta manalo ako dun sa raffle. Pag napapaba mo yung post na yon, Pinky, bigyan kita ng pulseras na 24 karat gold plated. Gusto ko rin i-report yung AI na pinapasaya. Marunong daw akong sumayaw. Oh, di ba? I-report ko rin yun. Sometimes it's a good thing, sis. Yes. Natawa ko dyan, sis. Ganyan din ako, sis. Dami kong tao dyan, sis. Kala ko kakanta siya kanina ng To All the Girls I've Loved Before. Isang ano nga dyan? AI, Grok pa kantahin mo ako na. Oy, may ganyan, nagagawa ako. Oo, To All the Girls I've Loved Before? Oo. Okay. Julio Iglesias, no? Julio Iglesias, Not no. Enrique, okay. Si Enrique yung magaling sumayaw, tama ba? Si Enrique yung anak. Okay. Okay. Yung ano ko, yung ka-age generation ni ko. Corina, si Julio. Ako si Enrique. O sige na, 105 years old na po ako. Hindi po halata. Magbebenta na po ako ng cream. Yan. Pero para kayong si Alice Dixon, mga crushable pa rin. Talaga naman. Mukhang bata at ang galing kumanta. Pag may headphone. Alright, yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, pati showbiz balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph. Bagay, sis. Ang showbiz sa'yo. One more time, sis. Binindigan ko na. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.